Magandang umaga po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong umaga ng Martes, May 26, 2026. Pero bago yon, baka pwedeng pa-like and share naman ng video na ito. Comment ka na rin kung taga saan lugar ka para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Huwag mo din kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Sa kasalukuyan at ayon sa pag-asa, patuloy na nakakaapekto itong trough or extension nitong low pressure area sa may eastern section ng Mindanao. Dahil dito ay asahan pa rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang may umiiral na ngayon na southwesterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa may timog kanluran at nakakaapekto ito sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao kasama na ang Palawan. Dahil dito ay asahan rin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Habang sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan pa rin yung epekto ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko at mga localized thunderstorms. Kaya naman asahan pa rin ang generally fair weather condition, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali. Subalit pagsapit ng hapon o gabi, ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pagulan o thunderstorms. Samantala, yung binabantayan na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mas tumaas pa yung tsansa o nasa high chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Huli nga itong namataan sa layong 1,605 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Ang nasabing low pressure area ay inaasahan na papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong darating na weekend. At dahil may umiiral na southwesterly wind flow, posibleng bahagyang mahatak ito. Kaya naman asahan ng maulan na panahon ngayong darating na weekend. Para sa magiging development pa nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, dahil nga sa epekto nitong southwesterly wind flow, asahan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms na dulot naman ng trough or extension nitong low pressure area. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate to at times heavy rains. Habang sa may eastern Visayas, Bicol Region at Quezon ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan o thunderstorms na dulot ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayong makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda. At yung may mga maliliit na sasakyan pandagat, subalit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan yung paglakas ng hangin at kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes. Keep safe, everyone.